Good morning, class. I'm Alec Thea Kalugay, your future teacher. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa dahilan, pamamaraan at kolonyalismo sa Asya. Ang kolonyalismo ay isang uri ng pamamahala kung saan direktang nasa ilalim ng isang makapangyarihang bansa ang pamamahala sa isang mas maliit o mas mahinang bansa. Pag sinabi nating kolonyalismo ay ang pagsakop sa isang bansa at pagkakaroon ng kapangyarihang politikal sa lugar. Ito ay may tatlong layunin. Ang God, Gold, and Glory. Kapag sinabi nating God, ito ang sumisimbolo sa pagpapalaganap ng mga relihiyon. At pag sinabi naman nating gold, tumutukoy ito sa kayamanan ng isang bansa na kung saan sinasakop pa nila yung ibang bansa upang mas mayaman sila. At pag sinabi nating glory, ito ay ang layuning pampolitika. Ngayon, dumako naman tayo sa dahilan ng kolonyalismo sa Asya. So, ang dahilan ng kolonyalismo sa Asya ay mayroong apat. Ito ang krusada, si Marco Polo, ang Constantinople at ang merkantilismo. So, ang unang dahilan ay ang krusada. Ang krusada na naganap mula 1096 hanggang 1273, ito ay isang kilusang inilunsad ng simbahan at mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar. So pag sinabi nating krusada, ito ay hindi lubusang nagtagumpay at dito na rin nagkaroon ng ugnayan ang Europeo sa silangan, na kung saan nakilala nilang ilan sa mga produkto sa silangan tulad ng sedang tela, pabango, bato at prutas. Ang pangalawa ay ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga-Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan. So dahil sa paglalakbay ni Marco Polo, siya ay nakarating sa iba't ibang bahagi ng Asya, gaya ng Tibet, Burma, Laos, Java at Japan. At pagkatapos niya, siya ay bumalik sa Italy noong taong 1925 at doon niya inilambag ang kanyang aklat na The Travel of Marco Polo. So ang libro niyang The Travel of Marco Polo ay naglalaman ng magagandang kabihasnan ng mga bansa sa Asya. Pangatlo ay ang Constantinople. Ito ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Asya. Ito ang nagsisilbing rutang kalakalan mula sa Europa patungong India at China. So ang Constantinople ay madalas na daan noong panahon ng krusada at ito ay napasakamay ng Turkong Muslim noong taong 1453. At ang panghuling dahilan ay ang merkantilismo. Ang merkantilismo ang namamayani ng pilosopiyang pang-ekonomiya sa hanay ng mga bansang Europa. So ang merkantilismo ay sa Europe umiral at may paniniwala dito na ang yaman ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng produktong metal tulad ng ginto at pilak na taglay nito. Ngayon, dumako naman tayo sa pamamaraan ng kolonyalismo. Ang pamamaraan ng kolonyalismo ay nahahati sa dalawa. Ito ang direkta at hindi direkta. Direkta. Sa mahabang panahon, mayroon ng kalakalan sa pagitan ng Asya at ng mga kanluranin. Malayang nakakapasok ang mga produktong Asyano sa Europe tulad na laman ng seda at porselana mula sa China, pampalasa ng India at mga perlas, ruby at emerald mula sa Ceylon at Persia. Kalaunan, nakita ng mga bansang kanluranin na kasing halaga ng bentahe sa kalakalan ang mga lupain na kanilang narating sa unang pagkakataon. So dahil dito sa direkta, nagkaroon ng iba't ibang pamamaraan ng pagkontrol ng mga lupain sa Asya. Ang pangalawa o panghuli ay ang hindi direkta.
Isinagawa ang hindi direktang pamamahala sa pagitan ng paghihimasok sa mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya sa ilalim ng mga kasunduan. Kabilang din dito ang open door policy at culture system. Ang open door policy ay nagbigay ng karapatan sa iba pang mga bansa na makipagkalakal sa mga teritoryong nasa ilalim ng sphere of influence ng mga Europe. So, ang open door policy ay iminungkahi ng Secretary ng United States upang naipatupad upang maiwasang maputol ang ugnayan ng United States at ng China. Ang culture system o mas kilala rin sa katawagang cultivation system ang ipinatupad ng mga Dutch sa Indonesia. So dito naman sa culture system o cultivation system, dito na sa pilitang pinagtanim yung mga Indonesian ng mga produktong galing sa Netherlands sa ilalim ng pamamahala ng mga Dutch. Ang ilan sa kanilang mga produktong itinanim ay ang tabako, tsaa, kakao, kamoteng kahoy, at asukal. At ang panghuli naman nating tatalakayin ay ang epekto ng kolonyalismo. Ng kolonyalismo sa Asya ay marami. Ngunit ang tatalakayin lang natin ngayong araw ay ang dalawang epekto ng kolonyalismo. Ang unang epekto ay nagbigay daan ang mga eksplorasyong ito sa malawakang pagkakatuklas ng mga lupain sa Asya na pinangunahan ng Spain at Portugal. So dito sa unang epekto, ang paglalakbay dito ay nagsimula dahil sa pagnanais ng mga Europeo na makahanap ng bagong ruta patungo sa silangan na nagtataglay ng mga mahalagang produkto tulad ng pampalasa. Ang epekto o panghuling epekto na ating tatalakayin ngayong araw ay ito rin ang nagpalakas sa ugnayan ng silangan at kanluran. Dito na sila nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan at napalakas ng pakikipagpalitan ng mga kalakal, idea at kultura sa pagitan ng Europa at Asya. Ayan ang mga dahilan, pamamaraan at epekto ng kolonyalismo sa Asya. Thank you for watching. I hope you enjoyed.